Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2471 Pagpasok sa Azure Rock Forest. Shin Yu, pupunta ka ba talaga? Hindi simpleng tao si Guning. Kusang isinuko ni Gubai ang posisyon ng padre de pamilya sa kanya. Sa pagkakataong ito, dapat ay may layunin na siya para sumama ka sa kanya. Matagal na nag-isip si Flower Granny ngunit hindi niya mahulaan kung ano ang pinaplano ng Holy Lord ng pamilya Gu. Maliban na lang kung wala siyang pakialam sa Saintes at sa napakaraming miyembro ng pamilyang Gu, malamang na hindi niya ako target. Kung tutuusin, maganda naman ang relasyon ko sa pamilya Gu. Siguradong may sariling plano si Guning, ngunit may kabuluhan ang sinabi niya. Ang paglalakbay na ito ay maaaring makatulong sa kanyang landas ng anomalya, kaya kailangan niyang pumunta. Teng Zishuman o Xiao Sneg, pareho silang nagbigay sa kanya ng matinding pressure. Kung ito talaga ang pagkakataon na espesyal na inutusan ni Gu Baiyi si Guning na ibigay sa kanya, maaaring mawalan siya ng magandang pagkakataon kung palalampasan niya ito. Sa isang bukas na lugar sa palibot ng Huaning Mountain, pansamantalang nanirahan ang mga tao ng pamilya Gu. Guro, ginawa ni Chin Yu ang kanyang makakaya para dalhin ang Human Race Watch para suportahan tayo sa pagkakataong ito. Maraming beses na nag-alinlangan si Saintes Gu at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Totoo rin lahat ng sinabi ko. Walang iniwan si Marshal Uncle Baiyi, ni hindi niya hiniling na isama mo siya. Huminga ng malalim si Saintes Gu at tumingin ng diretsyo sa kanyang amo. Kung hindi ko sinabi ito, natatakot akong hindi siya payagan ni na Lei Xin at Flower Granny na umalis. Kung gusto ko siyang saktan, hindi ako nagdala ng napakaraming tao dito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko, ang pag-alis sa lugar na ito ay isang pagkakataon. Kung hindi, ito ay isang kalamidad ng kamatayan. Ito ay isang napakahalagang misyon para sa pamilyang Gu. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, intindihin mo. Ang mga salita ni Guning ay may pahiwatig ng awtoridad, na agad na nagpapahina kay Saintes Gu, na nag-ipon ng lakas ng loob na tanungin siya. Oo, Master. Sa 3 araw, inayos ni Guning ang lahat. Pinigyan din niya si Lei Xin at Flower Granny ng listahan ng mga pangalan, para makapagsimula silang makipag-ugnayan sa mga nakatataas sa pamilya Gu. Kasabay nito, ibinigay niya ang isang bahagi ng mga mapagkukunan ng pamilya sa Human Race Watch upang magamit nila ang mga ito upang madagdagan ang lakas ng mga magsasaka sa ilalim ng Human Race Watch. Kung taos-pusong sasama sa amin ang pamilyang Gu, at ang ilan sa 3,000 cultivator ay naglilinang ng joint attack technique, tiyak na mapapalaki nito ng husto ang lakas ng Human Race Watch. Bamantong hininga si Lei Xin na may emosyon at sinabi. Ang mga taong nag-cultivate ngayon ng Brilliance of Stars and Moon ay mula sa Thunder Courtyard, mga miyembro ng pamilya ni Jiyu, at mga tao ng Azure Firmament Sect. Lahat sila ay maaasahang mga tao sa sekta. Itinuro sa kanila ang unang bahagi ng joint attack technique. Gayunpaman, sa puntong ito, tanging ang mga magsasaka lamang sa ibaba ng ika-4 na baitang True Saint ang maaaring maglinang nito. Sa makatuwid, imposibleng hatulan ang pinakamataas na lakas ng labanan nito. Shin Yu, aalis na tayo. Gusto mo bang sumama sa amin? Sa lugar kung nasaan si Shin Yu, ang tiya sa kanyang harapan ay biglang tumulo ng bahagya. Biglang lumitaw sa harap niya sina Guning at Saintes Gu. Walang nakapansin sa pagpasok nila. Nakakatakot na epekto ng pagkontrol ng hininga. Medyo nabigla si Shin Yu. Ang lakas ng pag-atake ng celestial artifact ng pamilya Gu, ang Heart of the Ocean, ay marahil karaniwan lamang. Mga ad sa Pub Future. Gayunpaman, ang ganitong uri ng epektong lumalaban sa langit ay talagang magagamit sa mahusay na paraan. Ang walang kamatayang mga kasulatan ng pamilya Gu ay palaging tungkol sa paggamit ng kahinahunan upang mapagtagumpayan ang lakas.
Ang celestial artifact na ito na nagpoprotekta sa atin sa loob ng halos 30,000 taon ay nakatuon din sa proteksyon. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Gayunpaman, kailangan mong panatilihin ang isang kalmado na espiritu dahil kahit isang bakas ng pagpatay sa layunin na lumilitaw sa iyong katawan ay nagiging sanhi kaagad, nawala. Ipinaliwanag ni Guning ang epekto ng puso ng karagatan kay Chinyu nang nakangiti. Hindi na nagdalawang isip si Chinyu. Direktang lumipad ang kanyang katawan patungo sa puso ng karagatan. Sa isang iglap, parang pumasok siya sa ibang mundo ng tubig. Nakabalot sa kanya ang mga makakapal na elemento ng tubig, at ang bawat sel niya ay tila pinapakain ng banayad na kapangyarihan. Ang mga pinsalang naiwan sa nakaraang labanan ay nagsimulang gumaling ng siksik na kapangyarihan ng elemento ng tubig. Ang puso ng karagatan ay natunaw sa pinakamagandang elemento ng tubig at nag-shuttle sa spatial na singaw ng tubig. Hanggat may tubig, ito ay pupunta sa ibaba ng agos. Sa isang kisap mata, ang tatlo ay daan-daang libong metro na ang layo mula sa Huaning Mountain. Nagmamadali silang pumunta sa Azure Rock Forest sa napakabilis na bilis. Nagpakita ka sa Sky City dati dahil natuklasan mo ang ginawa ng pamilya G, di ba? Biglang naalala ni Chinyu na minsang nagpakita si Saint Gu sa Sky City. Oo, matagal nang nadiskubre ni Master ang kaayusan ng pamilya G. Bilang kapalit sa pag-iingat ng sekreto, pumayag ang pamilya G na tulungan kaming gawin ang ilang bagay pagkatapos na ma-refine ang Evil Eye. Hindi namin inaasahan na makikialam ka. Kalooban din ito ng langit. Sabi ni Saint Gu na may mapait na ngiti. Ang daan-daang libong bloodline ng Great Xia Royal Family ay nabura ng ganoon lang. Ginamit niyo talaga ito bilang bargaining chip. May konsensya ka ba? Ano man ang mangyari, ang Great Xia Royal Family ay minsang nakamit ang mga kahangahangang tagumpay para sa sangkatauhan. Sumimangot si Chinyu at biglang nakaramdam ng kaunting galit. So ano? Ang dugong nawala ng pamilya Gu para sa sangkatauhan ay hindi mababawasan. Ang linya ng dugo ng pamilyang G ay nasa bundok Huaning mo pa rin. Kung ang mundong ito ay walang pakialam sa mga benepisyo at tungkol lamang sa paninindigan ng pag-uusapan, ito ay magiging katulad ng pamilya G sa kalaunan. Umiling si Guning, huminto sandali, at nagpatuloy. Kabilang ang pagsikat ng sangkatauhan, ito rin ay daan ng kadiliman para sa ibang lahi, hindi pa banggitin ang sarili nating mga tao. Hinding-hindi mabubura ang kadiliman. Habang nag-uusap, nakapasok na sila sa Azure Rock Forest. Ito ay isang ganap na naiibang espasyo mula sa mundo ng mga tao. Sa masukal na kagubatan, ang manipis na hamog ay tumagos sa hangin, at ang mahinang mga ilaw ay kumikislap sa mga berdeng dahon na tila nagtatago ng walang katapusang mga lihim. Sa lambak na tumataas sa mga ulap, ang talon ay damaloy pababa, at ang ambon na tumalsik ng mga patak ng tubig ay bumalot sa buong lambak, na naglalabas ng sariwang aura. Sa kailaliman ng maraming kuweba, na puno ng mga anino ang hangin. Mahinang yabag ang maririnig mula sa malalim na kadiliman na tila hindi mabilang na mga mata ang nakatingin sa bawat taong pumasok. Ang puso ng karagatan ay dumaan sa singaw ng tubig na kumalat mula sa lawa at sa yungib. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam. Hindi mabilang na mga demonyong sanggol ang nagtatago sa ilalim ng tiyan ng kanilang mga ina sa mga kuweba. Sa isang nayo ng lahi ng demonyo, isang matandang lalaki ng lahi ng demonyo ang nakaupo sa harap ng isang bahay. Napapaligiran siya ng isang grupo ng mga bata na kumakanta ng masasayang kanta, at umalangaw ang kanilang mga tawanan sa buong nayon. Sa isang kuwebo ng oso, maingat na tinulungan ng isang ina ang kanyang mga anak na punitin ang mga pagkaing hinukay nila sa maliliit na piraso. Isang grupo ng mga cubs ang naglalaro sa paligid. Ang pakiramdam na ibinigay ng buong lahi ng demonyo kay Chinyu ay talagang ibang lahi ng tao.
Hindi tulad ng halimaw at ghost realm, ang lahi ng demonyo ay isang lahi din na may damdamin, na mas malapit sa mundo ng mga tao. Habang ang puso ng karagatan ay patuloy na lumalalim, ang mukha ni Guning ay naging solemna. Ang bilis ay nagsimulang bumagal dahil ang panloob na chi ng lahi ng demonyo sa malapit ay napakalakas. 2,472 ang templo ng lahing demonyo. Ang paghinga ng ilang lahi ng demonyo sa panahon ng kanilang paglilinang ay parang kulog. Biglang nabawasan sa sukdulan ang bilis ng Heart of the Ocean. Sa harap nila, isang nakakatakot na presyon ang tumagos sa hangin. Ito ay ang banal na hayop, si Azure Dragon. Napakalaki at matibay ang katawan nito. Karaniwan itong nag-anyong ahas at daan-daang talampakan ng haba. Ang katawan na lumalawak na parang isang hanay ng bundok ay nagparamdam sa mga tao na napakaliit. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga kaliskis ng Azure Dragon ay kumikislap na may maliwanag na berdeng ilaw, na naglalabas ng isang misteryoso at marilag na panloob na chi. Isang malakas na hininga ng dragon ang nakapalibot dito na parabang kaya nitong sirain ang lahat sa mundo. Dumaan dito ang puso ng karagatan, at nakaramdam ng takot si Qin Yu. Gayunpaman, sa ilalim ng breath control effect ng celestial artifact na ito ay dumaan ng maayos sa huli at hindi nakakuha ng atensyon ng Azure Dragon. Nakakatakot na divine artifact. Ang Azure Dragon na ito ang pinuno ng 4 na dakilang divine beast, at ang kapangyarihan ng kaluluwa nito ay walang kapantay na masigla. Talagang hindi nito matukoy ang ating panloob na chi sa ganoong kalayuan. Si Qin Yu ay labis na namangha. Tanging ang mga nakarating na sa Tribulation 6th level at naaayon sa elemental na puwersa ang makakadama ng mga pahiwatig. Napakahirap makita sa pamamagitan ng pagbabalat kayo ng puso ng karagatan sa kaharian ng ikalimang antas. Kahit paano mo tingnan ito pa rin ang kapangyarihan ng elemento ng tubig sa pagitan ng langit at lupa. Mahinang sabi ni Guning. Biglang, si Teng Zishu, na nasa labas ng Huaning Mountain, ay nagpakawala ng galit na dagandong. Uminto ang kanyang katawan, at agad siyang naging isang stream ng liwanag at nawala sa abot tanaw. Siya ay natuklasan kaagad. Sa kapangyarihan ng puso ng karagatan, hindi ito dapat mangyari. Kung kahit si Teng Zishu ay hindi makapagtago, paano sila makakapagtago mula sa lahi ng demonyo sa kailaliman ng Azure Rock Forest? Pagtingin sa direksyon na nilisan ni Teng Zishu, medyo nabahala si Lei Xin. Sa pagkakataong ito, tinambangan ang pamilya Gu, at lahat ng miyembro ay pumunta sa Human Race Watch. Sa katunayan, ito ay isang malaking bagay sa banal na rehiyon. Maging ang alyansa ay ilang araw nang tinatalakay ang bagay na ito sa mga pagpupulong. Bagamat ang pamilyang Gu ay lumayo ng todo, maging ang mga tao sa alyansa ay lahat ay umatras. Hanggang ngayon, pagkatapos dalhin ni Guning si Qin Yu sa kalaliman ng Azure Rock Forest, palaging nararamdaman ni Lei Xin na gumawa si Guning ng ilang mga pagsasaayos. Gayunpaman, hindi niya matukoy ang pinagmulan. Sana hindi ito kasing sama ng naisip ko. Seryoso ang mukha ni Flower Granny. Dagdag pa niya nang makita niya ang naguguluhang ekspresyon sa mukha ni Yan Ruozo at Lei Xin. Si Guning at Gu Baiyi ay talagang magkapatid na biolohikal. Dati si Guning ay isang taong may napakababang talento, at itinapon pa siya ng pamilyang Gu sa tributary di nagtagal pagkatapos niyang ipanganak. Pinuprotektahan siya ni Gu Baiyi sa loob ng maraming taon at binigyan pa siya ng mana. Ganyan ipinanganak ang banal na Panginoon ng pamilya Gu. Sana ay mabaliw si Gu Baiyi sa pagkamatay niya, and beta. Maging sa banal na rehiyon, iilan lamang ang nakakaalam nito bagamat unti-unti nang hihina ang damdamin ng mga magsasaka pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng paglilinang, hindi maiwasan ni Flower Granny na mag-alala sa sandaling ito. Hindi. Kailangan kong pumunta at tingnan.
Kung may panganib, makakatulong ako. Gumalaw ang katawan ni Russo, at nakapasok na siya sa kailaliman ng kalawakan. Hey, kahit alam mo ang mga sikretong ito, huwag mong sabihin kay Russo. Hinawakan ni Lezin ang kanyang ulo. Nabuksan na ni Russo ang isang daanan at maaaring makuha ang kapangyarihan ng pinagmulan sa ilalim ng trono. Bilang karagdagan, ang Way of Space mismo ay hindi mahuhulaan. Maging ang dalawa ay hindi siya napigilan sa oras. Sa sandaling ito, nakarating na sila kung saan dinadalisay ang korona ng lahi ng demonyo. Hindi tulad ng ibang mga lugar, ang lugar na ito sa halip ay naglabas ng banal na aura. Ito ay isang templo ng lahi ng demonyo, at maraming estatwa ng kanilang mga ninuno ang nakapalibot dito. Ang hangin sa templo ay puno ng banal na panloob na chi, at ang mga titig ng mga estatwa ay tila nakikita sa puso ng mga tao. Kahit sa puso ng karagatan, tila naramdaman ni Chinyu ang titig na iyon na tumatagos sa kanyang katawan. Ang mga sinaunang hakbang na bato ay tumaas at maayos na nakaayos ang mga sinaunang puno sa magkabilang gilid. Sa gitna ng templo ay naglagay ng korona na naglalabas ng sinaunang panloob na chi. Pub Future Ads. Ang kabuuang hugis nito ay parang phoenix na kumakalat ng mga pakpak at malapit ng lumipad. Naglabas ito ng nakakapangilabot na aura at pressure. Habang nakatuon ang divine sense ni Chinyu, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa sandaling iyon, halos nasugatan ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa paggamit lamang niya ng kaunting kapangyarihan ng kaluluwa para makausap ito at ang kanyang katawan ay kabilang sa magulong katawan, malubha sana ang natamo niya. Sa sandaling ang puso ng karagatan ay pumasok sa templo, naramdaman ni Chinyu ang hindi mabilang na divine senses na dumapo sa kanya. Isang matinding galit at mabangis na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Ang mga nakapaligid na demonyong hayop ay tila nalilito kung bakit maaaring lumitaw ang mga taong ito dito. Pasensya na, Chinyu. Bakas sa mukha ni Saint Esgo ang isang lilim ng kalungkutan, SDEpsilonLH-Upsilonlek, Sentimo Sigma M isang malawak na kapangyarihan ang biglang bumagsak. Isa itong nine-tailed demon fox, at bawat bahagi ng buntot nito ay pinalapot ng isang uri ng kapangyarihan. Mayroong 4 na uri ng kapangyarihan ng landas ng langit at 9 na uri ng pagbabago. 9 na uri ng kapangyarihan ang biglang nagtipon sa kanyang harapan, at dahan-daang nabuo ang isang itim na bola ng enerhiya. Sa isang sweep ng 9 na buntot nito, ang energy sphere na naglalaman ng mapanirang kapangyarihan ay agad na sumabog sa harap ni Chinyu at ng iba pa. Ang puso ng karagatan ay biglang naglabas ng panloob na kapangyarihan nito, at isang spherical water curtain ang lumitaw sa tabi nila. Nang dumapo rito ang nakakatakot na bola ng enerhiya, hindi nito mapasok ang manipis na tabing ng tubig na ito. Habang tumatalbog ang kanyang lakas, tumalbog ito palayo sa energy ball. Boom! Halos 1,000 metro ng lupa ay naging dagat ng apoy. Pumikit si Saint Esgo at gumawa ng komplikadong handsail. Isang malakas na tubig elemental na enerhiya ang nagsimulang magtipon sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, hindi na kailangang itago pa. Ang buong espasyo ay biglang nanginag, at ang buong lupa ay biglang nagsimulang mag-crack. Ang pinagmumula ng tubig na malalim sa ilalim ng lupa ay pilit na pinaandar ni Saint Esgo. Hindi mabilang na malalaking haligi ng tubig ang bumaril sa langit, at sa isang iglap, ang buong espasyo ay tila naging isang matubig na kalawakan. Ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay kabilang sa kapangyarihan ng langit at lupa. Tila hiniram ni Saint Esgo ang kapangyarihan ng puso ng karagatan. Kung hindi, hindi niya magagamit ang gayong nakakatakot na pamamaraan. Pero kahit ganoon, nanginginig pa rin ang katawan niya, at parang ang hirap lalo. Inilagay ni Chinyu ang isang palad sa kanyang likod at nagturok ng napakaraming magulong kapangyarihan sa kanyang katawan. Fry of Sea God.
Bakas sa mukha ni Saint Tesgu ang isang mabangis na ekspresyon. Sa isang iglap, lumitaw ang mga tsunami, bagyo, at malalaking alon. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng tubig sa mundo ay dumurog sa hindi mabilang na mga lahi ng demonyo sa mga meat patties. Ang kapangyarihang ito ay maihahambing sa huling suntok ni Xiao Zheng sa kanyang pakikipaglaban kay Bai Yi. Ang kapangyarihan ng Fury of Sea God ay hindi nasusukat. Pagkatapos ng pag-ataking ito, maging ang terrain ng buong hanay ng bundok ay nagbago. Boom! Nililigawan mo si kamatayan. Biglang nagdilim ang langit, at isang napakalaking buntot ng dragon ang dumaan sa kanila na parang landslide. Pinisil ng napakalaking puwersa ang tabing ng tubig sa sukdulan at sa wakas ay nabasag ito. Lumakas ang katawan ni Qin Yu sa lakas ng 6 na acupoints. Itinulak niya ang kanyang palad at tinanggap ang pag-atake. Kabanata 2473, ang pinagmulan ng lason. Ang nakakatakot na puwersa ay nagpadala sa kanya at ni Saint Tesgu na lumipad ng 1,000 metro ang layo. Ang Azure Dragon ay nagpakawala ng nakakatakot na dagandong. Nagsimulang manginig ang nakapaligid na lupa kung saan man umabot ang dagandong. Pinalot ng nakikitang sound wave sina Qin Yu at Saint Tesgu. Ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas, at ang hangin ay napuno ng nakakatakot na dagandong. Ang Azure Dragon, ang pinuno ng 4 na Divine Beast, ay talagang namuhay ayon sa reputasyon nito. Singularity Space. Bahagyang gumalaw ang banal na pag-iisip ni Qin Yu, at halos 10,000 espasyo ang biglang na-distort at lumawak, na naghihiwalay sa sound wave mula sa labas. Ang matatalim na soundwave blades ay nakondensed mula sa espada, na tila hindi nakikita ngunit may dalang kakilakilabot na kapangyarihan. Sa paghiwa nila sa himpapawid, naglabas sila ng mga nakakatusok na sonic boom. Sa pakikipag-ugnayan sa kalaban, agad itong nagresulta sa isang matinding pagsabog. Sa tunog ng pag-crack ng espasyo, sa wakas ay naharang nito ang pag-ataking ito. Nakakatakot ang ekspresyon ni Qin Yu sa sandaling ito. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit humingi ng tawad si Saint Tesgu. Sa sandaling ito, nawala si Guning. Iyon ay ang kanyang clone na nasa tabi nila. Ano ang nasa isip ni Guning? Galit na umungol si Qin Yu. Pinagtaksilan ba niya si Saint Tesgu at siya nang ganoon? Hindi mahirap hulaan na ang lugar na ito ay isang paraan lamang upang maakit ang lahi ng demonyo. Ano ang ginagawa ng tunay na anyo ni Guning sa sandaling ito ay nanatiling hindi alam. 2 beses na umatake si Azure Dragon, at naramdaman ni Qin Yu ang hindi mabilang na malalakas na divine sense na ganap na nakakulong sa kanya. Halos lahat ng makapangyarihang demonyong hari na umatake sa pamilya Gu ay narito. Ito ay tila ang korona ng Demon King's araw upang pinuhin at isakripisyo ang asensya ng dugo. Kung hindi sana lumitaw ang gayong makapangyarihang mga hari ng demonyo. Sa ilalim ng panggigipit ng mga banal na pandama na ito, ang mga ekspresyon ni Qin Yu at Saint Tesgu ay medyo hindi natural. Sabay tayong lumusab, patayin ang dalawa, at ikulong ang kanilang mga kaluluwa. Isa pang tao ang tila pumapasok sa Azure Rock Forest mula sa ibang direksyon. Walang pakialam na nagbigay ng utos si Azure Dragon. Nang matapos itong magsalita, ang lugar kung saan naroon sina Qin Yu at Saint Tesgu ay ganap na nilamon ng nakakatakot na dagat ng apoy. Ang 4 na Divine Beast ay sumalakay ng todo, hindi nila nilayong bigyan sila ng pagkakataong lumaban. Ang malalaking mata ni Azure Dragon ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkagulat. Sa gitna ng walang hanggan na mapangwasak na kapangyarihan, bigla nilang napagtanto na ang kanilang mga katawan ay sinisipsip. Sa malawak na kaharian ng kaluluwa, iba't ibang mga eksena ang lumitaw sa mga banal na sentido ng mga demonyong hari na ito. Kasama sa ilang tanawing nakita nila ang malawak na mabituing kalangitan, ang pinagsama-samang mga bundok at ilog,
at ang maulap na lawa. Isang napakalakas na puwersa ang umakit kaagad sa kanilang mga kaluluwa. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng pamamaraan ay nabawasan ng 30%. Matapos sunugin ang kapangyarihan ng kaluluwa na hinigop ng Evil Eye, 2 bola ng makamulto na apoy ang lumitaw sa mga mag-aaral ni Chinyu. Tumingin siya sa dagat ng pagkawasak sa malayo. Ang pangalawang paglipat, ang dagat ng Soul Fairy, ay pansamantalang nagpalakas ng kanyang kaluluwa sa isang hindi kapani-paniwalang lawak. Ran O.S. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Yellow Springs ay lumundag sa kanyang kamay, at isang mapanirang kapangyarihan ang natipon sa Evil Eye. Kasunod nito, biglang bumaril ang isang espada mula sa kanyang kamay, at ang enerhiya ng espada ay tumagos sa kapangyarihan ng Yellow Springs. Ang langit ay tinina ng pulang-pula, lila-itim, o madilim na kulay na ginto at napuno ng isang misteryosong panloob na chi. Ang lakas ng espada ay tila nakaapekto sa kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sandaling ito, nabuo ang kalangitan ng isang eksena ng magkakaugnay na kulog at kidlat na may mga umaalulong na hangin. Maraming spatial crack ang lumabas, kasama si Chinyu bilang sentro. Ang mga bitik na ito ay mga daanan patungo sa ibang mga mundo o mahiwagang domain, na naglalabas ng hindi kilalang kapangyarihan at mga nilalang. Kahit si Azure Dragon at ang iba pa ay hindi maintindihan kung saan patungo ang malakas na internal chi na ito. Boom! Ang mamamatay Diyos na Dusk ay sweep out, pinatay ang 2 demonyong hari, isang Thunderbird, at isang berdeng phoenix sa lugar. Ang mga katawan ng 4 na banal na hayop ay nanginginig ng malakas, at sila ay nagdusa ng malaking pinsala. Pub Future Ads. Ang iba pang 10 hari ng demonyo ay dumanas din ng iba't ibang antas ng pinsala, depende sa distansya. Nagkatinginan ang 4 at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Ganoon ba katakot ang lalaking ito? Lalo na ang Vermilion Bird, hindi nito maitago ang kanyang pagkabigla sa kaibuturan. Noon, para sa kapakanan ng isang patak ng kanyang dugo, ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas sa ilalim ng saligan ng pagsugpo sa landas ng langit at halos hindi siya nasaktan. At ngayon, maaari ba niyang saktan sila sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng 4 na Divine Beast? Ang munting lalaking ito ay naging sobrang nakakatakot sa wala pang 100 taon. Ang kapangyarihan ng ikatlong galaw, ang Dusk-slaying Dusk, ay napakalapit sa kamao ng langit at lupa ni Xiao Sheng. Isa itong sword strike na maaaring makaapekto sa mga pagbabago sa mundo. Ang pag-ataking ito rin ang pinakamabigat na pag-atake na maaaring ilabas ni Chinyu. Sa pagkakataong ito, ang lahat na nakuha ng Evil Eye ay ang mga kaluluwa ng mga suprimong eksperto ng pamilya Gu na tinambangan ng lahi ng demonyo. Matapos sunugin ang kapangyarihan ng kaluluwa, nakuha ng Soul Clone ni Chinyu ang pang-4 na antas ng kapangyarihan ng landas ng langit ng pagkawasak. Sa pagkakataong ito, ang Dio-slaying Dusk ay malapit na sa sword strike na pinakawalan sa Ghost Realm. Gayunpaman, ang sword strike sa Ghost Realm ay dahil sa layo ng Ghost Realm na napakalapit sa dagat ng pagkawasak. Path. Isang malaking dami ng dugo ang bumulwak sa katawan ni Chinyu. Ang kanyang mga kalamnan ay napunit, at ang kanyang mga buto ay nabali. Mahina siyang bumagsak sa lupa, hindi na makayanan ang katawan, at bawat galaw ay may kasamang matinding sakit. Ang magkasanib na pag-atake ng 4 na Divine Beast ay nagdulot din ng matinding pinsala sa kanya. Nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling ito, muling nagpakawala ng galit na galit si Azure Dragon. Bigla nitong ibinuka ang bibig, at lumabas ang isang bola ng nakakapasong hininga ng dragon. Sa isang iglap, napuno ng matinding apoy at usok ang buong espasyo. Habang umaapoy ang hininga ng dragon, lumitaw ang figure ni Saintess Gu. Saintess Gu. Umungol si Chinyu.
Maganda ang relasyon niya kay Saintess Gu, at isa siya sa iilang tao sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya na sa tingin niya ay maaari niyang kaibiganin. Habang nagninangas ang hininga ng dragon, lumitaw ang isang alon. Isang makatarungang kamay ang biglang nagunat at itinuro ang katawan ni Asher Dragon. Hindi na makagalaw ang daliring iyon sa kaliskis ng Asher Dragon. Ang braso ay naging uling, at ang katawan ni Saintess Gu ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng napakalaking ulap ng alikabok. Ang katawan ni Qin Yu ay lumitaw sa tabi ni Saintess Gu, na nasa bingit ng kamatayan. Direkta siyang tinamaan ng hininga ng dragon ng Asher Dragon, na nagresulta sa halos 70% hanggang 80% ng kanyang katawan ay nasunog. Pasensya na, Qin Yu. Wag mo nang sabihin. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Qin Yu, at isang makapal na medicinal chi ang bumulwak mula sa somero ring at tinurok ang katawan ni Saintess Gu. Biglang, ang Asher Dragon, na umaaligid sa hangin, ay nagpakawala ng galit na galit. Biglang natigilan si Qin Yu. Unti-unting lumawak ang isang itim na lilam. Nang lumawak ang itim na lilam, ang pinakamatigas na kaliskis nito ay nahulog sa bawat piraso. Nang bumagsak ang mga kaliskis sa lupa, nabasag ang mga ito sa alikabok ng kahoy tulad ng bulok na kahoy, at ang dibdib nito ay nagliwanag sa maliwanag na liwanag. Gusto nitong pagalingin ang nakakatakot na sugat, ngunit ang kapangyarihan ng Asher Dragon, na maaaring makapagpabago ng mga buto at magpagaling ng mga sugat, ay tila hindi kayang labanan ang pagkalat ng itim na kapangyarihan. His! Pinunit ng Asher Dragon ang isang malaking tipak ng laman mula sa dibdib nito. Ang itim na bagay ay tumagos na sa mga daluyan ng dugo nito, na umaagos sa dugo nito. Kabanata 2474, ang pag-aayos ng banal na Panginoon. Ang itim na bagay ay agad na idiniin ng mas malalim sa kanyang katawan, kahit na natunaw ito ng napakaraming dugo ng dragon. Gayunpaman, saan man ito dumaan, ang mga kalamnan, meridian, at katawan ay ganap na malalanta ng walang natitira kahit isang kaunting puwersa ng buhay. Ano ba to? Nakakatakot. Nakaramdam si Qin Yu ng lamig sa kanyang gulugod. Ito ang laso na kinuha ng banal na Panginoon mula sa pinagmumula ng buhay gamit ang puso ng karagatan. Ang tubig ang pinagmumula ng buhay para sa lahat ng nabubuhay na bagay, at ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay ipinanganak mula sa tubig. Pinugol ni Guning ang halos lahat ng kanyang oras sa kanyang paglalakbay sa pagtatanim upang kunin ang lason mula sa pinagmulan. Gaano kakilabot ang lason na nakuha mula sa pinagmulan? Ngumiti ng mapait si Saintess Gu. Sa sandaling ito, bahagyang nakahinga siya ng maluwag. Sinira rin ng lakas ng hininga ng dragon ang sigla ng kanyang katawan. Kahit na nag-inject si Qin Yu ng nakakatakot na dami ng medicinal chi, hindi niya ito mapipigilan na dumaan. I'm sorry, Qin Yu. Hindi ko ginustong mangyari ito. Hindi ko alam ang plano ng padre de pamilya. Itinaas ni Saintess Gu ang kanyang ulo at tumingin kay Qin Yu. Wag mo nang sabihin. Naniniwala ako sa'yo. Qin Yu, natatandaan mo pa ba noong nasa sanctum tayo ng pamilya Gu? Pinili kong maging kapareho mo ang landas. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang dahilan. Siguro dahil naimbestigahan ko na ang karanasan mo noon. Qin Yu, pwede mo ba akong yakapin? Nilalamig na ako. Dahan-daang binuhat ni Qin Yu ang kanyang medyo mahinang katawan, at ang kanyang maputlang mukha ay namula. Bahagyang itinaas ni Saintess Gu ang kanyang ulo ng nahihirapan, at ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa pisngi ni Qin Yu. Ang temperatura ng kanyang katawan ay biglang tumaas ng husto, na parabang ang huling pagkilos na ito ay naubos ang lahat ng espiritual na enerhiya ni Saintess Gu. Sinira ng hininga ng dragon ang katawan ni Saintess Gu, na nawala ng espiritual na lakas upang labanan ito. Lumapit si Qin Yu para hawakan siya ngunit wala siyang nahuli. Walang laman ang puso niya na parang may nawala sa kanya.
Ang katawan ni Asher Dragon ay bumagsak din sa lupa sa sandaling ito. Ang ulo ng nakakatakot na mga banal na hayop ay naubos na ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa pinagmumulan ng lason sa puntong ito. Bagamat ang pinagmulan ng lason ay hindi kumitil sa kanyang buhay, ang panloob na chi nito ay naging lubhang madilim at nabigong makabawi sa maikling panahon. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa labas ng templo, mukhang galit na galit si Teng Zishu. Nasa harap niya si Xiao Sheng mula sa lahi ng demonyo. Umalis ka na. Hindi ikaw ang pakay ko sa biyaheng ito. Malamig na sabi ni Teng Zishu. You should know that I have gained something from this battle. Ngayon, ipapaalas na kita. Si Xiao Sheng ay tumingin kay Teng Zishu ng walang pakialam at hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparirikan. Pinakawalan niya ang Heaven and Earth Fist sa sandaling umatake siya. Si Teng Zishu ay mukhang solemna. Ilang beses na silang nag-away noon ngunit sa sangkatauhan. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa Asher Rock Forest dahil natuklasan niyang biglang nawala si Qin Yu sa Human Race Watch. Higit pa rito, ang Revered Chi ay dati nang nagbigay ng pinakamataas na utos na bantayan ng bawat galaw ni Qin Yu. Kung umalis si Qin Yu ng normal, maaaring hindi siya na-alerto. Gayunpaman, ang palihim na paraan ng pag-alis ni Qin Yu ay nagdulot ng mga hinala, na nagpaisip sa kanya kung nais ni Qin Yu na sumali sa lahi ng demonyo. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata. Habang pinipigilan ng kanyang magulo na pag-iisip, ang kanyang katawan ay sumambulat ng parang bundok na sable energy at pagkatapos ay nakipagsagupaan kay Xiao Sheng. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa kailaliman ng templo, sa loob ng maraming agos ng tubig. Ang isang patak ng hindi kapansin-pansin na singaw ng tubig ay patuloy na dumadaloy sa kanila. Ang mga patak ng tubig ay lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa at sumangga sa singaw sa hangin, na naging bahagi ng mga ulap sa kalangitan. Pagkatapos ay nahulog ito sa ilog kasama ang mga patak ng ulan at naanod sa malayo. As expected of a water supreme treasure, the heart of the ocean. Matagal ko nang hinahanap bago ko nakita ang bakas nito. Malamang hindi ko mapapansin kung naging mas matatag ka. Isang higanteng kamay ang biglang humawak at kinuha ang buong espasyo. Isang patak ng singaw ng tubig ang dahan-daang damaloy at lumitaw sa katawan ni Guning. Tulad ng inaasahan sa isang pag-iral na lumampas sa ikalimang antas. Kahit na pinakawalan ko ang celestial artifact na ito ng buong lakas, mararamdaman mo pa rin ito. Si Guning ay mukhang walang malasakit, ngunit ang kanyang boses ay kalmado na parang inaasahan na niya ito. Ngunit ang lawak na ito ay sapat na. Bahagyang gumalaw ang mga mag-aaral ng Immortal Crane, at ang hangin ay tila nagyelo sa isang iglap. Hindi makagalaw ang katawan ni Guning. Ito ang presyon ng pinakamataas na pag-iral. Ito ay ganap na lampas sa imahinasyon. Kahit na ang kapangyarihan ng ikalimang antas ay magiging napakaliit at walang kapangyarihan sa harap ng ganitong uri ng lakas. Ang puso ng karagatan ay naglabas ng napakalaking tabing ng tubig ngunit agad itong na-flat. Ang pinagmumulan ng lason, ang ulan ng paglilinis. Ang ulan na ito ay regalo ko sa iyong lahi ng demonyo sa ngalan ni Bai. Pinagdikit ni Guning ang kanyang mga kamay, at isang itim na pinagmumula ng tubig ang lumundag mula sa tuktok ng kanyang ulo. Wala pang isang hininga, bumagsak ang itim na ulan sa lupain ng lahi ng demonyo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Immortal Crane. Sa ulan, may naamoy siyang hindi mapakali. Ang lugar na ito ay ang pinakamalalim na lugar ng lahi ng demonyo. Bumagsak ang ulan na nagdala ng pinagmulan ng lason. Kakalat ito, at ang pundasyon ng lahi ng demonyo ay magdurusa ng matinding pinsala. Ito ang plano ni Guning na sirain ang hinaharap na pundasyon ng lahi ng demonyo. Maging ang Immortal Crane ay nakakaramdam ng matagal na takot. Kung ang pinagmumula ng lason na ito ay kumalat mula sa pangunahing hanay ng bundok ng lahi ng demonyo,
Ang Azure Rock Forest ng lahi ng demonyo ay malamang na maging isang lupain ng kamatayan. Gumalaw ang mga mata ng Immortal Crane, at siyam na halos ang lumitaw sa kanyang mga mag-aaral. Sa espasyong naabot ng kanyang tingin, tila nagbago ang bilis ng oras at espasyo. Ito ay nagbago sa iba't ibang mga tuntunin ng panahon. Sa espasyong iyon, nagsimulang bumagal, huminto, at nagsimulang bumaliktad ang oras. Ang malalaking itim na ambon ay dahan-daang humiwalay sa ilog bago dumiretso sa madilim na ulap. Sa wakas, damapo ito sa katawan ni Guning. Tumingin siya sa paligid, at lahat ng umaagos na ilog ay tila bumalik sa kanilang orihinal na kailanawan. Nakakakilabot na lason. Hindi maalis ng buo kahit baliktarin ang oras. Gumalaw ang katawan ni Immortal Crane. Ang kanyang paggalaw ay kasing liwanag ng hangin, at ang kanyang mga kilos ay matulin at makinis, tulad ng isang sumasayaw na dragon. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Guning at hinampas ang dibdib nito gamit ang palad nito. Ang pinagmula ng lason ay direktang sumabog sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang kanyang katawan ay naagnas hanggang sa punto kung saan kahit ang kanyang kaluluwa ay hindi na natira. Ang banal na Panginoon ng pamilyang Gu ay hindi makatagal kahit isang round laban sa Immortal Crane. Ang puso ng karagatan ay biglang lumiwanag, na sumabog ng napakagandang asul na liwanag. Sa isang kisap mata, nawala ito sa harap ng Immortal Crane na parang isang stream ng liwanag. Napanatili mo ang napakaraming kapangyarihan ng celestial artifacts. Ano pa ang mga trick na mayroon ka, Holy Lord Gu? Bahagyang sumungot ang Immortal Crane at sumugod patungo sa puso ng karagatan. Bahagya siyang kumunat ang noo. Sa sandaling ito, ang puso ng karagatan ay nagpapanatili pa rin ng isang siksik na pinagmumulan ng lason. Mayroon pa itong napakalaking lakas, at si Guning ay tila may bahagi pa rin ng kanyang kaluluwang kapangyarihan na kumokontrol sa puso ng karagatan. Ang Immortal Crane ay hindi gustong makipag-ugnayan sa pinagmulan ng lason. Kahit na siya ay nakipag-ugnayan dito, kakailanganin ng ilang pagsisikap upang harapin ito. Kabanata 2475, Makalangit na kapangyarihan. Sa lupain ng lahi ng demonyo sa puntong ito, dahan-daang kumakalat ang mga bakas ng pinagmumula ng lason mula sa kailaliman hanggang sa buong Azure Rock Forest. Sa kabila ng mga pamamaraan ng Immortal Crane na lumalaban sa langit na nakaharap na sa karamihan ng lason, ang ilan ay nadulas. Ang natitira ay lampas sa kanyang kakayahan at hindi kayang harapin. Sa isang iglap, tumagos ang lason sa singaw ng tubig sa hangin at nagtago rin sa ilog. Matapos huminga ang hindi mabilang na lahi ng demonyo na mga nabubuhay na nilalang, hindi nila namalayang naturukan sila ng bakas ng lason. Sa Azure Rock Forest, milyon-milyong ordinaryong demonyong nabubuhay na nilalang ang namatay sa isang iglap. Ang mga may malalim na paglilinang ay bigla ding napagtanto na ang kanilang paglilinang ay tila naharang, at maging ang kanilang puwersa sa buhay ay hamina. Nakakatakot ang ekspresyon ng Immortal Crane. Sa ilalim ng kanyang banal na pag-iisip, ang epekto ng natitirang mapagkukunan sa Azure Rock Forest ay nasisipsip sa banal na dagat. Ang hindi maipaliwanag na kosmikong swerte ng lahi ng demonyo sa landas ng langit ay tila bahagyang lumabo. Paano ba? Hindi ka binaygo ng pinagmumula ng lason na naipon ko sa loob ng halos 5,000 taon, di ba? Sa panahon ng digmaan, palaging may kabayaran. Ang lahi ng demonyo ay hindi laging nangunguna. Matapos ipikit ni Immortal Crane ang kanyang mga mata, nabawi niya ang kanyang kalmado. Ang labanan sa pagitan ng lahi ng demonyo at ng banal na rehiyon, anuman ang kanilang palihim na pag-atake sa Neo sa pamilyang Go. Kahit na nagplano sila laban kay Yan Tianfeng, ang lahi ng demonyo ay nakamit ang napakalaking tagumpay. Ito ba ang kapangyarihan ng puso ng karagatan? Kahit na madudurog ang kaluluwa mo, makakapit ka pa rin ng matagal.
Tiningnan ng mabuti ng Immortal Crane ang puso ng karagatan. Na-curious siya tungkol sa misteryosong celestial artifact na ito. Hindi tumugon si Guning. Sa panahon ng hindi kapani-paniwalang mabilis na pagtakas sa tubig, ang puso ng karagatan ay lumipad patungo sa mga lokasyon ng Shaosheng at Tengzishu. Isang patak ng tubig na nahiwalay sa puso ng karagatan. Ito ay naging daan-daang maliliit na patak ng singaw ng tubig, at ang mga singaw ng tubig ay naging isang espada na sumusulong sa mas nakakatakot na bilis. Shaosheng, umatras. Itinaas ng Immortal Crane ang kanyang ulo, at isang matangkad na figure ang lumitaw sa hangin. Parang naramdaman ng Immortal Crane na papalapit kay Tengzishu, ang figure ni Revered Shi ay agad na dumating. Ang pamamaraang ito ay katulad ng kapangyarihan ng spatial projection ng masamang tagapaglipol. Bagamat hindi ito kasing lakas ng tunay na katawan, mayroon pa rin siyang halos 70% ng kapangyarihan ng tunay na katawan, na sapat na upang labanan si Tengzishu. Ang pamamaraang ito ay medyo katulad ng projection ng Path of Heaven ng masamang tagapaglipol. Pagdating sa Immortal Crane, lahat sila ay nakatingin sa mga nakatataas. Sa sandaling lumapit siya kay Tengzishu, naramdaman agad siya ni Revered Shi. Siyempre, kung lilito siya sa mundo ng mga tao, mapapansin siya kaagad ni Revered Shi. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos sa larangan ng digmaan ng pamilya Gu. Ang mga sundalo ay laban sa mga sundalo at mga general laban sa mga general. Kung gumawa siya ng hakbang, gagawin din ni Revered Shi. O ba? Boom! Nagpalitan ng panibagong suntok sina Tengzishu at Shaosheng at pagkatapos ay naghiwalay. Sa pagkakataong ito, ang mga pinsala ni Tengzishu ay tila mas malala pa, at siya ay dahado sa pakikipaglaban kay Shaosheng. Ang pangunawa ni Shaosheng sa kapangyarihan ng langit at lupa ay talagang bumuti ng husto. Habang lumilipad ang mga pana ng tubig, dumating sila sa isang iglap. Gayunpaman, wala ito sa direksyon ni Shaosheng. Sa halip, direktang umaksyon ito kay Tengzishu. Ang lakas ng lason ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Tengzishu. Isang napakagandang saber na ilaw ang nawasak, agad na nabasag ang libu-libong water arrow. Gayunpaman, ang ambon ay parang mga uod sa mga buto, na gumagapang sa kahabaan ng enerhiya ng sable hanggang sa talim. How dare you, Guning! Galit na galit si Revered Shi, at idiniin pababa ang kanyang palad. Gayunpaman, bigla itong hinarang sa ere ng Immortal Crane. Revered Shi, manood ka lang ng mapayapa. Nagulat din si Immortal Crane. Hindi niya maintindihan kung bakit si Tengzishu ang pipiliin ni Guning. Ngunit hanggat hindi ito laban kay Shaosheng, wala siyang pakialam. Kung ang anak ng Cosmic Lock ng sangkatauhan ay maaaring mamatay dito, mas matutuwa siyang makita ito. Guning, gusto mo ba talagang ipagkanulo ang lahi ng tao? Kung maglakas loob kang kumilos, tiyak na papatayin ko ang lahat ng mga inapo ng iyong pamilyang Gu. Ang kagalang-galang na Chi ay nagpakawala ng galit na Dagandong. Hindi niya inaasahan na si Tengzishu ang target ni Guning. Lahi ng tao. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kung kaya mong kitilin ang buhay ng mga miyembro ng pamilya kong Gu, gawin mo. Walang emosyon ang malamig na boses ni Guning. Ang pinakalabas na hiyas ng puso ng karagatan ay natunaw, at ang madilim na asul na kapangyarihan ay gamulong tulad ng mga ulap. Pagkatapos ay namuo ito sa isang palad at damaykit patungo sa dibdib ni Tengzishu. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Ang ekspresyon ni Tengzishu ay walang katulad. Resonance ng fate. Lumakas ang kulog sa kalangitan habang ang nakakatakot na saber na ilaw ay pumutok. Pinuno ng matatalim na dumadagandong na tunog ang buong mundo ng nakakatakot na sable energy. Sa ilalim ng sable strike na ito, direktang nag-trigger ito ng resonance ng Path of Heaven.
Boom! Ang kapangyarihang pinakawalan mula sa puso ng karagatan ay tila pumutol sa hindi mabilang na singaw ng tubig sa harap ng saber na ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muling lumitaw ang hindi mabilang na singaw ng tubig sa harap ni Teng Zishu. Ang mga pinong bula na iyon ay nagtipon sa isang madilim na palad at tumusok sa pamamagitan ni Teng Zishu. Hindi ka karapat-dapat na maging anak ng Cosmoclock ng sangkatauhan. Isang malamig na boses ang narinig sa tabi ng tainga ni Teng Zishu. Habang tumutusok ang itim na palad, tila may dala itong kakaibang kapangyarihan. Ang puso ng karagatan ay naglabas ng maliwanag na asul na liwanag at direktang nakatakas. Bahagyang sumimangot si Teng Zishu nang hindi napansin ang mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na nawalan siya ng kaunting kapangyarihan. Sa isang iglap, ang kanyang koneksyon sa landas ng langit ay tila hamina ng kaunti. Ang kagalang-galang na chi ay nagpakawala ng matinding galit na dagandong sa hangin. Hindi na kayang patayin ng kapangyarihan ni Guning si Teng Zishu. Ang layunin niya ay makuha ang malalim na kapangyarihan ng pinanggalingan ng pinili ni Teng Zishu, kahit na halos 1/10 bahagi lamang nito. Gayunpaman, ang epekto kay Teng Zishu ay napakalaki. Nawala sa kanya ang 1 bahagi ng kanyang perpektong piniling pinagmulan. Ang kanyang perception sa Path of Heaven ay tiyak na maaapektuhan, na nangangahulugan na ang bilis ng cultivation ni Teng Zishu ay bumagal sa hinaharap. Hahaha. I didn't expect the human race to break the perfect body of the chosen one of human race. This is good news. Tumawa ng malakas si Immortal Crane. Patay na si Guning, at nasira ang perpektong katawan ng napili. Ito ay tiyak na isa pang makabuluhang dagok sa sangkatauhan. Sa sandaling ito, sa kabilang dulo, ang kapangyarihan ng asul na enerhiya ay biglang pumasok sa katawan ni Qin Yu. Ang puso ng karagatan ay biglang lumitaw sa katawan ni Qin Yu. Sa sandaling ito, ang bughaw na liwanag ng puso ng karagatan ay napakadilim na parang naubos ang lakas nito. Isang mahinang divine sense ang tumunog sa kanyang dagat ng kamalayan. Qin Yu, napakaraming miyembro ng pamilya Go ang napatay ng lahi ng demonyo. Sa pagkakataong ito, pumasok ako sa lahi ng demonyo para gumawa ng 2 bagay. Ang una ay itapon ang pinagmumula ng lason sa pinagmumula ng tubig ng lahi ng demonyo. Bagamat kayang baligtarin ito ng Immortal Crane gamit ang mga pamamaraang lumalaban sa langit, nagdulot ito ng napakalaking polusyon sa tirahan ng lahi ng demonyo. Natahimik si Qin Yu nang marinig niya ang boses ni Guning. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi niya maintindihan. Kabanata 2476, ang pagpili ng banal. Si Saint Gu at siya, halimbawa. Kailangan mong pumunta dito dahil sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa iyo ay magagawa ko ang pangalawang bagay, upang akitin si Teng Zishu dito. Inilabas ko ang kapangyarihan ng pinipigilang hininga ng puso ng karagatan upang payagan siyang matukoy ang bakas ng iyong panloob na chi ng kusa. Ito ay nagpaisip sa kanya na nakalusot ka sa lahi ng demonyo at naakit siya sa Azure Rock Forest. Ang boses ni Guning ay nagsimulang hamina, ngunit hindi siya tumigil. Malubhang nasugatan ako ng Immortal Crane. Hindi ko napatay si Teng Zishu sa huli, ngunit kinuha ko ang 1 bahagi ng kanyang heavenly profound power. Hayaan ang kapangyarihang ito at ang puso ng karagatan ang paghingi ng tawad sa iyo ng aking pamilyang Gu. Pwede ko bang itanong kung bakit mo dinala si Saintess Gu? She could have survived. Medyo nagalit si Qin Yu. Lahat ng ginawa ni Guning ay kalkulado. Ibinigay pa niya ang buhay ng mga miyembro ng kanyang pamilya kay Qin Yu bilang bargaining chip para makuha ang kanyang tiwala. Siya, sa orihinal, ang heavenly profound power ni Teng Zishu at ang puso ng karagatan ang aking mga regalo sa pamamaalam sa kanya. Gayunpaman, dahil pinili niyang mamatay, malamang na naramdaman niyang hindi kanya kayang harapin.
Kaya, ibibigay ko ang mga bagay na ito sa iyo para sa kanya. Natahimik si Guning pagkatapos niyang sabihin iyon. Bilisan mo tumakbo. Samantalahin ang sandaling magkaharap sina Immortal Crane at Revered Shi. Kung hindi, hindi ka makakaalis. Biglang nakaramdam si Qin Yu. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tinambangan ni Saintess Gu si Azure Dragon. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Guning, mayroon siyang mataas na pagkakataon na mabuhay. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, binigyan pa siya ni Guning ng isang patak ng pinagmumulan ng lason. Kung gagamitin niya ito para sa pagtatanggol, ang 4 na dakilang Divine Beast ay hindi maglalakas loob na lumapit sa kanya kahit kaunti. Gayunpaman, pinili niyang mamatay ang kanyang sarili, at hindi nito maiwasang malungkot si Qin Yu. Ito ay utos ng pamilya sa isang banda, ngunit ang taong tahimik niyang namimiss sa kabilang banda. Sa sandaling ito, sa kaluluwa ni Qin Yu, ang mga tipak ng enerhiya na hindi kayang makuha ni Qin Yu ay sumikip sa kanyang kaluluwa. Ang bahaging ito ng enerhiya ay tila binago ang istruktura ng kanyang kaluluwa mula sa kailaliman nito. Pagkatapos ng pagsasanib ng kapangyarihang iyon, biglang naramdaman ni Qin Yu na ang resonance sa pagitan ng kanyang kaluluwa at ng landas ng langit ay lumakas ng husto. Sa sandaling ito, tila naramdaman niya ang napakalayong dagat ng pagkawasak, kahit na hindi pa rin niya magagamit ang kapangyarihan nito ng landas ng langit. Gayunpaman, nakakaramdam nga siya ng pangkalahatang direksyon. Sa isang banal na pag-iisip, 30% ng kanyang kaluluwa ay nakarating sa dagat ng kalawakan, at ang 5 layer ng kapangyarihan ng pinagmulan ay agad na naisaaktibo. Pumasok ito sa clone ng kaluluwa at pagkatapos ay ipinadala sa tunay na katawan ni Qin Yu. Hindi pa niya na-activate ang 5 layer ng Power of Origin ng ganoon kadali, at ang kapangyarihang ito ay mas dalisay kaysa dati. Ang espasyo sa harapan niya ay biglang naging lubak. Bumukas muli ang 10,000 layer ng Singularity Space, ngunit sa pagkakataong ito, ang tigas ng bawat layer ay mas malakas kaysa dati. Sa harap ng paputok na mapangwasak na kapangyarihan ng Vermilion Bird, talagang tuloy-tuloy niyang hinarangan ang buong lakas na pag-atake nito. Ito ba ang kapangyarihan ng napili? Hindi nakakagulat na napakalakas ni Teng Zishu. Napabuntong hininga si Qin Yu na may damdamin. Ito ay bakas lamang ng kapangyarihan ng pinili, ngunit pinahintulutan nito ang kanyang kaluluwa na palalimin ang kanyang pangunawa sa landas ng langit ng labis. Boom! Itinaas ng Nine-Tailed Fox ang 9 na buntot nito, at ang 9 na kumpol ng enerhiya ay nagsanib at nag-convert sa isang energy ball. Isang energy ball ang muling bumagsak sa Singularity Space sa tabi niya, at ang espasyo ay agad na nabasag. Maging ang Singularity Space ay hindi nakayanan ang magkasunod na full power attack ng 2 demonyong hari. Ang katawan ni Qin Yu ay pinalipad ng napakalaking puwersa. Ang puso ng karagatan sa kanyang katawan ay biglang naging daloy ng enerhiya. Natunaw ito sa kanyang dugo, at ang kanyang katawan ay naging asul na liwanag sa isang iglap. Bago pa makapag-react ang lahat ng demonyong hari, nawala na siya sa harapan nila. Iniwan ang galit na mga demonyong hayop, tumingin si Immortal Crane kay Qin Yu, na tumakas sa malayo. Sa huli, hindi siya nakagawa ng galaw. Hindi niya kayang magambala sa pagharap sa galit na Revered Shi. Si Revered Shi ay sumungot ng malamig at nawala sa Azure Rock Forest kasama si Teng Zishu. Sa panahon ng labanan sa Azure Rock Forest sa pagkakataong ito, si Azure Dragon, ang pinuno ng 4 na dakilang Divine Beast ng lahi ng demonyo, ay nagdusa ng matinding pinsala. Ang sinaunang Azure Dragon na ito ay halos 9,000 taong gulang, at ang lakas nito ay umabot na sa Tribulation 5th level. Gayunpaman, natalo siya ng pinagmulan ng lason. Hindi lamang ang pinagmumulan ng lason ay lubhang nasugatan ang kanyang katawan, ngunit maging ang kanyang kaluluwa ay nahawahan na ng lason.
Kung ang Asher Dragon ay walang malakas na kakayahan sa pagbawi, malamang na namatay ito ng direkta sa harap ng pinagmumulan ng lason na ito. Para kay Gu Ning, ang pinuno ng pamilyang Gu, siya ay bumagsak, at ang kosmikong swerte ni Teng Zishu ay inalis ng ika-10 bahagi. Sa ilalim ng impluwensya ng pinagmumulan ng lason, ang lahi ng demonyo ay dumanas ng hindi mabilang na casualty sa loob lamang ng kalahating araw. Kahit na daan-daang libo ng True Saint Demon Race ang naapektuhan, at ang kanilang cultivation realms ay bumaba. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay tumatakbo sa pamamagitan ng elemento ng tubig sa napakabilis na bilis. Ang ganitong uri ng water escape technique ang pinaka-misteryosong nakita niya. Ang puso ng karagatan ay tila may sariling mahiwagang artifact consciousness, kahit na hindi pa niya ito napino. Gayunpaman, ang puso ng karagatan ay tila tinutupad ang kalooban ni Gu Ning at inilabas siya sa Asher Rock Forest. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng mga butil ng asol na tubig ay nagpapagaling sa kanyang mga sugat sa napakabilis na bilis. Medyo nabigla si Qin Yu. Ang Heart of the Ocean na ito ang pinaka-nakakatakot na functional na mahiwagang artifact na nakita niya. Ang ganitong uri ng paggalaw ng pagtakas ng tubig ay may nakapagpapagaling na epekto. Kung ginamit ng maayos, maaaring talunin ng mahina ang malakas. At ang nakakatakot na kapangyarihan ng pag-atake ng pinagmumulan ng lason. Naramdaman ni Qin Yu na nalampasan pa nito ang kapangyarihan ng ika-5 antas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi lamang nangangailangan ng tulong ng puso ng karagatan kundi pati na rin ng malalim na pag-unawa sa elemento ng tubig. Sa pagkakataong ito, ang pinagmulan ng lason na lumitaw sa lahi ng demonyo ay nakuha ni Gu Ning pagkatapos ng ilang libong taon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng ganitong uri ng lason. Sa labas ng Asher Rock Forest, sa wakas ay nakita na niya ang messaging jade pendant sa Sumero World. Matapos makipagkita kay Rozo, na sumugod, ang dalawa ay sumugod patungo sa Huaning Mountain sa pinakamabilis nilang bilis. Tuldok tuldok tuldok. Sa Huaning Mountain, pagkatapos pakinggan ang buong kwento ni Qin Yu, medyo komplikado ang mga ekspresyon ni Flower Granny at Lei Xin. Hindi nila alam kung paano magkomento kay Gu Ning. Kung namatay si Qin Yu sa Asher Rock Forest, tatanggapin ni Saintess Gu ang heavenly profound power ni Teng Zishu at babalik sa Human Race Watch. Kung ganoon, sasalakayin kaya ni Lei Xin at Flower Granny ang pamilyang Gu. Pupuste si Gu Ning na hindi nila gagawin, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Saintess Gu ng pag-asa na mabuhay kay Qin Yu. Di man. Sa pagkakataong ito, ang heavenly profound power ni Teng Zishu ay inagaw ni Gu Ning dahil nagpunta si Qin Yu sa Asher Rock Forest. Sisihin ba niya ito kay Qin Yu? Biglang nagbago ang mukha ni Lei Xin nang maisip niya ang pinaka-nakakatakot na tanong. Pero nalinlang din si Qin Yu na pumunta doon. Sa pagkakataong ito, ginamit din siya ni Gu Ning bilang Cain. Nag-aalalang sabi ni Yan Rozo. Sino ang maaaring magpatotoo? Tayong tatlo. Kahit na may kaunting pagkakataon, malamang na magagalit sila. Sa lakas ni Revered Shi, kung gusto niyang parusahan ang isang tao, natatakot ako na walang magagawa ang Human Race Watch sa kabila ng buong lakas na lumalaban. Kapag ang kanyang lakas ay lumampas sa ika-5 antas, tanging mga tao sa parehong kaharian ang makakalaban nito. Nakakatakot ang ekspresyon ni Lei Xin. Kabanata 2497, Revered Kids Gantimpala. Ang pagkakaiba bago at pagkatapos ng Tribulation 5th level ay parang pagkakaiba sa pagitan ng gabi at araw. Si King Qinguang ng Ghost Realm ay nasa Tribulation 5th level din, at gayon din si Gu Ning. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kanilang lakas. Sa Tribulation 6th level, ang isa ay naaayon sa natural na kaayusan ng lahat ng bagay.
Sa ilalim ng cultivation realm na ito, ang katawan ay magpapadalisay sa kapangyarihan ng pinagmulan. Ang kapangyarihan ng pinanggalingan ay magiging bahagi ng katawan, at ang kaluluwa ay sasailalim sa isang husay na pagbabago pagkatapos na pinuhin ang kapangyarihan ng pinagmulan. Sa cultivation realm na ito, anuman ang paggamit ng mga teknik o pisikal na pag-atake, lahat ay tila mga pag-atake ng landas ng langit. Sa madaling salita, ang kanyang katawan ay tila naging bahagi ng langit, at ang kanyang tunay na kapangyarihan ng katawan ay naging kapangyarihan din ng landas ng langit. Hindi tulad ng ikalimang antas, na gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupa, ang pangunahing pagbabago ng ika-6 na antas ay ang mga tao ay naging bahagi ng langit at lupa. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Din, huwag kang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Ang mga tunay na matuwid ay natural na makikilala sa kanilang mga kilos at intensyon. Kung gusto ni Revered Shi na gumawa ng hakbang, pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Nakadaragdag lamang ito sa ating mga pag-aalala na isipin ito ngayon. Umiling si Qin Yu. Naramdaman na niya ito. Kahit papaano, isang kamalayan ang nakalock sa kanya. Ang kamalayang iyon ay tila nakalock sa kanya ng direkta mula sa walang hanggan na kawalan. Hindi siya makalaya sa lahat. Ito ay walang silbi kahit na ginamit niya ang pangalawang antas ng mapanglo na banal na mata. Ito dapat ang paraan ni Revered Shi. Malamang na sasalakay si Revered Shi nang walang pag-aalinlangan kung gagawa siya ng kaunting galaw ngayon. Oo, umaasa ako na ang lakas ng Human Race Watch ay medyo mag-aalala sa kanya. Bukod dito, ang mga nakatataas ng pamilya Gu at ako ay magpapadala rin ng liham sa alyansa, umaasang maalis ang kanyang mga pagdududa. Sa ngayon, ito ang pinakamahusay na magagawa nila. Kung gusto ni Revered Shi na patayin si Qin Yu sa lahat ng paraan, hindi nila ito mapipigilan. Tuldok tuldok tuldok. Maliban sa pamilyang Gu, 7 na lamang ang natitira sa alyansa ng 8 puwersa. Paano na? Nasabi ko na rin na suwail ang batang ito. Sa pagkakataong ito, nakipagsanib puwersa siya sa pamilya Gu para agawin ang heavenly profound power ni Teng Zishu. Kung hindi nagsanib puwersa sina Qin Yu at Teng Zishu, hindi ako naniniwala na ipapaubaya sa kanya ni Guning ang puso ng karagatan. Malaki rin ang posibilidad na mayroon din siyang bahagi ng profound heavenly sa Tesherngi Zishu. Kapangyarihan. Sabi ni Hua Jikong na may malamig na ngiti. Laminggalinga siya sa paligid at nakitang walang tutol sa kanya, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang pinakakagyat na bagay ngayon ay ibagsak siya habang siya ay nasa ating kontrol. Kung hindi, ang sangkatauhan ay magdaranas ng matinding pagkalugi kung siya ay sasali sa lahi ng demonyo. Umupo sa trono ang kagalang-galang na Qi at marahang tinapot ng kanyang mga daliri ang upuan. Walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya, dahilan para hindi mahulaan ng mga tao ang iniisip niya. In all fairness, halos lahat ng tao dito ay nakakaalam tungkol kay Guning. Siya ay nagkaroon ng napakagandang relasyon kay Bai. Siguradong sinisi niya ang pagkamatay ni Bai sa pagkakataong ito sa lahi ng demonyo at kay Teng Zishu. Ang lahi ng demonyo ay nawala na ng halos 1,000,000 buhay sa nakalipas na mga araw, at ang ilan sa mga nakatataas ay bumagsak pa nga. Ang posibilidad ng pakikipagsabuatan niya kay Qin Yu ay hindi mataas sa lahi ni Qin Yu, silikalo lang kay Qin Yu. Sabi ni Jiang Qingyuan na nakakunot ang noo. Bakit pumayag si Qin Yu na pumasok sa lahi ng demonyo para akitin si Teng Zishu kung hindi siya nakipagsabuatan? Ito ay malinaw na isang bitag upang patayin si Teng Zishu. Kung hindi dahil sa kanyang kakulangan ng lakas, maaaring nawala sa sangkatauhan ang anak ng Cosmic Lock. Si Teng Tian, ang pinuno ng pamilya Teng, ay bahagyang nanginginig na para bang pinipigilan niya ang kanyang galit ng buong lakas. Nang marinig niya ang mga salita ni Jiang Qingyuan, malamig siyang gumanti kaagad. Sa pagkakataong ito,
Ang katotohanan na ang heavenly profound power ni Teng Zishu ay inagaw ay isang malaking dagok sa kanya at sa buong pamilya ni Teng. Pub Future Ads. Sa sandaling ito, nais niyang kainin ang laman ni Qin Yu at lamunin ang kanyang kaluluwa. Kung talagang nakikipagsabuatan si Qin Yu sa lahi ng demonyo, bakit kailangan niyang bumalik ng hindi kinakailangan? Maaari siyang manatili sa kalaliman ng Asher Rock Forest saglit. Sino ang makakahawak sa kanya doon? Tayong lahi ng tao ay hindi na talaga kayang makipaglaban sa ating sarili. Matagal na natahimik si Jiang Qingyuan bago siya muling nagsalita. Iyon ay dahil marami pa siyang puwersa sa Human Race Watch at ayaw makipaghiwalay sa kanila. At saka, hindi ko alam kung mas sophisticated pa ba ang binabalak niya. Kung patuloy tayong magdadalawang isip at maghihintay na lumaki ang batang ito hanggang sa puntong hindi natin siya kayang harapin, walang silbi kung pagsisihan natin iyon. Ngumisi si Hua Jikong at sinabi, Teng Zishu, ano sa tingin mo? Ikaw ang biktima sa pagkakataong ito. Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Biglang tanong ni Revered Shi. Hindi ako nagkokomento sa isang taong walang pangalan. Ang pagkawala ng isang bahagi ng aking heavenly profound power ay maaaring maging mabuti para sa akin. Noong nakaraan, madali akong makalusot sa pamamagitan ng pag-asa sa heavenly profound power. Sa pagkakataong ito, gusto kong ikumpara ang aking kapangyarihan bilang tao sa langit. Walang ekspresyon si Teng Zishu. Pagkabalik niya, sinubukan niyang intindihin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang pinakadirektang epekto ay ang kanyang koneksyon sa landas ng langit ay tila hamina. Matapos bumaba ang Golden Path of Heaven, sumulong siya sa Tribulation 5th level sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, tila mayroong higit pa sa pag-unawa sa kapangyarihan ng Path of Heaven sa itaas ng cultivation realm na ito. Sa makatuwid, ang pagkawala ng isang maliit na butil ng heavenly profound power ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng bahagi ng kanyang banal na kahulugan upang maunawaan ang mga pagbabago sa kanyang paglilinang. Isa rin itong uri ng inspirasyon para sa kanya. Bukod dito, lubos din siyang nagtitiwala na kahit na siya, si Teng Zishu, ay mawala ang ikasampu ng kanyang heavenly profound power, siya pa rin ang mapipili. Mahusay. Gaya ng inaasahan sa napili para sa heavenly profound power ng ating sangkatauhan. Ito ang aking pag-unawa sa pagitan ng ika-5 at ika-6 na antas. Bagamat ang bawat isa ay may iba't ibang landas sa larangan ng paglilinang na ito, maaari rin itong gamitin bilang sanggunian. Ito ay dapat na makatulong sa iyong hinaharap na landas. Higit pa rito, mayroon ding ilang impormasyon tungkol sa pinili sa bawat taon na kinokolekta ng pamilya ng Q na impormasyon, mga naunang ulo ng pamilya. Ang kagalang-galang na Qi ay bumaba mula sa trono at marahang tinapok ang noo ni Teng Zishu gamit ang kanyang daliri. Agad na pumasok ang napakalaking impormasyon sa dagat ng kamalayan ni Teng Zishu. Maraming salamat, Revered Shi. Sa sandaling ito, ang mukha ni Teng Zishu ay nagpakita ng nasa sabik na ekspresyon. Sa kanyang cultivation realm, kahit isang celestial artifact ay hindi kasing halaga ng Reg Along ibinigay sa kanya ni Revered Shi. Anuman ang pambihirang pag-unawa ni Revered Shi o ang impormasyon sa napili sa iba't ibang Path of Heaven na taon, lahat sila ay hindi maisip na kayamanan para sa kanya. Ang mga napili ay mga taong may natatanging talento. Sa makatuwid, ang landas ng paglilinang na pinili ng bawat isa sa kanila ay dapat na pinag-isipang mabuti. Mula sa mga landas ng paglilinang ng mga taong ito, maaari siyang sumangguni sa kanilang mga tagumpay at pagkatapos ay kunin ang kakanyahan upang maalis ang mga pagkakamali. Ito ay tiyak na magbibigay daan sa kanya upang mabawasan ang maraming mga ditor. Hindi na umiiral ang fixed cultivation path sa itaas ng Tribulation 5th level. Bawat hakbang ay puno ng panganib at struggling laban sa mga puwersa ng kalikasan.
Kung ano ang maaari mong makamit sa huli ay nakasalalay sa iyong swerte. Mahinang sabi ni Revered Shi. Tumingin siya sa langit at bumulong. Mukhang oras na. Si Liuhei, naalala ko ang iyong banal na anak ay tila may 100 taon na kasunduan kay Qin Tuldok tuldok tuldok. Sa Huaning Mountain, si Qin ay naglilinang. Sa sandaling ito, si Qin ay lubusang nakalubog sa puso ng karagatan. Pagkatapos ng kamatayan ni Guning, ang kaluluwa ni Qin ay direktang nilinaw ang mahiwagang artifact na ito. Si Guning ay hindi nagpataw ng anumang mga paghihigpit dito. Pinag-aralan niya ito ng mahabang panahon, ngunit nalaman lang niya na ang lakas ng pagbawi ng Heart of the Ocean ay napakalakas. 2,478 pagtanggal sa puso ng kulog. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang water elemental power ay mabilis na nakapagpapagaling sa mga sugat ng kanyang katawan. Kung lalaban sila sa parehong antas ng lakas ng labanan, malamang na hindi siya matatalo sa mahiwagang artifact na ito. Bukod dito, ang epekto ng pigil na hininga ay nakakalaban din sa langit. Kung hindi sinasadya ni Guning na naglabas ng maliit na tipak ng panloob na chi ni Qin malamang na hindi malalaman ni Teng Zishu kung kailan umalis si Qin sa Huaning Mountain. Umaasa sa puso ng karagatan, naiintindihan pa niya ang kapangyarihan ng ikatlo o ika-4 na antas ng landas ng langit. Gayunpaman, hindi ito nakakatulong kay Qin Gustong pag-aralan ni Qin ang pinagmulan ng lason. Gayunpaman, matagal na niyang sinubukan ngunit nabigong makuha ang nakakatakot na lason na nakolekta ni Guning. Matapos magsayang ng halos 3 hanggang 4 na araw, sa wakas ay sumuko na si Qin Tungkol sa pinagmulan ng lason, marahil kailangan kong hanapin ang pinagmulan ng elemento ng tubig upang makuha ito. Umiling si Qin Maaari niyang tanungin si Ji mamaya. Titingnan niya kung mayroon siyang anumang impormasyon. Napakakaunting impormasyon tungkol sa celestial artifact, ang Heart of the Ocean. Sa mga nakaraang labanan sa pagitan ng pamilyang Gu at ng iba pa, bihirang kunin ni Guning ang celestial artifact na ito. Kung hindi, plano sana ng Immortal Crane na pigilan si Guning na makapasok ng malalim sa teritoryo ng lahi ng demonyo. Biglang may naisip si Qin Sa kanyang kaluluwa, ang puso ng kulog sa kanyang banal na dagat sa sandaling ito, bilyon-bilyong patak ng kapangyarihan ng kaluluwa ang malapit na pinagsama dito. Ang Heart of Thunder na ito ay nakuha mula sa walang kamatayang libingan sa Thunder Courtyard. Sa pagkakataong iyon, binuksan ni Dinley ang landas ng mana. Nakuha ni Qin ang Heart of Thunder ngunit hindi niya ginamit ng gusto ang mahiwagang artifact na ito. Sa kabaligtaran, ang paglilinang ni Lei Xin ay lubhang naapektuhan. Bagamat maaaring hiramin ni Lei Xin ang Heart of Thunder, ang supporting effect ay mas maliit dahil ito ay pinagsama sa Qin Ang divine sense ni Qin ay naging kutsilyo. Dahan-dahan nitong pinutol ang kaluluwang konektado sa puso ng kulog. Sa sandaling maputol ang kutsilyo ng divine sense, hindi napigilan ng katawan ni Qin na manginig sa matinding sakit. Naramdaman ng puso ng karagatan ang pinsala sa kanyang kaluluwa at agad na naging mapusyaw na asul na enerhiya na dumaloy sa kanyang dagat ng kamalayan. Habang nabalot ng malamig na enerhiya ang sugat, mabilis na gumaling ang sugat. Ang Heart of the Ocean na ito ay talagang mabisa sa paggamot sa mga pinsala sa kaluluwa. Tuwang-tuwa si Qin Pinagpatuloy niya ang ginawa niya kanina. Bagamat medyo masakit ang pag-burn sa imprint ng mahiwagang artifact, wala ito kumpara sa proseso ng pag-condense ng Soul Spirit Bead. Alam na ang puso ng karagatan ay makapagpapagaling ng mga pinsala sa kaluluwa pagkatapos maputol, ang bilis ni Qin ay tumaas din ng husto. Sa loob ng halos 10 araw, inilagay ni Qin ang lahat ng kanyang puso at kaluluwa sa pag-burn sa soul imprint ng Heart of Thunder. Boom!
Ang mga ulap ng kulog ay gumulong sa kalangitan, at hindi mabilang na mga kidlat ang lumangoy sa mga ulap malapit sa Huaning Mountain. Kung saan man dumaan ang kidlat, tila nagyelo ang hangin. Ang panloob na chi na puno ng mga singil sa kuryente ay nakakasakal. Nararamdaman ng lahat ng mga tao ng Human Race Watch ang hagong ng mga agos ng kuryente sa hangin. Para bang hindi mabilang na electric snake ang umiikot sa langit. Ang kapangyarihan ng kidlat na pumuno sa kalangitan ay biglang namuo sa isang punto. Bumaba si Qin Yu na may hawak na Heart of Thunder sa kanyang kamay. Hindi siya nag-aksaya ng oras at inilagay ang Heart of Thunder sa kamay ni Lei Xin, SD Epsilon Lh Upsilon Lek, Centimo Sigma M, Qin Yu, itong Heart of Thunder ay iyong mana. Hindi ko kaya. Sa wakas ay naunawaan ni Lei Xin ang sinusubukang gawin ni Qin Yu. Umiling siya at tumanggi. Kahit na naiwan ito ng isang senior ng pamilya Lei, ang pagkuha ng mahiwagang artifact ng junior ay hindi niya gagawin. Dean, make the best use of everything. This magical artifact can't play its role in me. Tsaka, dapat pag-aari mo yan. Anyway, inalis ko na lahat ng Divine Sense imprints. Imposibleng pinuhin pa. Hindi makikilala ng Heart of Thunder na ito ang isang cultivator na itinapon na ito. Tumalikod si Qin Yu at diretsyong umalis. Qin Yu. Sigaw ni Lei Xin. Lei Xin, tanggapin mo na lang. Tama nga si Qin Yu. Magagamit mo ang bagay na ito sa iyong mga kamay. Ang batang ito, si Qin Yu, ay naglalakad sa landas ng anomalya. Hindi ito gaanong pakinabang sa kanya. Nakangiting sabi ni Flower Granny, na pabuntong hininga sa emosyon. Ang sakit ng pagbubure sa banal na kahulugang ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. What a brat! Ni hindi man lang niya kami napag-usapan bago gumawa ng kahit ano. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lei Xin. Mas komportable si Qin Yu matapos alisin ang Heart of Thunder. Sa lahat ng ito, iniisip ni Lei Xin at Flower Granny ang tungkol sa kanya at kay Rozo. Ito ay maaaring kunin bilang kapalit ng pasasalamat sa kanyang puso kung ang puso ng kulog ay makakatulong sa dekano na umunlad pa. Bukod dito, ang bagay na ito ay pag-aari ng dekano, sa simula. Rozo. Niyakap ni Qin Yu ang payat na baywang ni Yan Rozo mula sa likuran. Ang kanyang mga pisngi ay marahang dumidilim sa mukha ni Rozo. Nakakainis. Ang daming tao dito. Namula si Yan Rozo. Lalo na si Juwo at Changmang ay nagsisigawan sa gilid, na lalong nagpahiya sa kanya. Pumunta ka. Sa isang pitik ng kanyang daliri, agad na na-teleport sina Changmang at Juwo 1,000 metro ang layo. Rozo, mukhang nalusutin ka na naman. Ang kapangyarihang iyon ngayon ay parang may kapangyarihan ng primordial rune. Medyo nagulat si Qin Yu. Ang bilis ng cultivation ni Yan Rozo ay napakabilis na umuunlad. Oo, ngunit may hangganan na ngayon. Ang bilis ng pag-unawa ng isang kapangyarihan ng landas ng langit ay napakabilis. Gayunpaman, malayo pa ang lalakbayin para ipagpatuloy ang pag-unawa sa sukdulang kapangyarihan ng pinanggalingan, lalo pa ang paglusot sa ika-6 na antas. Umiling si Yan Rozo at tumangala kay Qin Yu. Kung ang isang solong landas ay napakahirap, kung gayon ang landas ng anomalyang tinatahak mo ay mas mahirap. Tinitigan ni Qin Yu ang mukha na napakalapit sa kanya at hindi maiwasang halikan siya. Nakakainis. Kinakausap kita. Agad na nanlambot ang katawan ni Rozo. Oo, may ideya akong subukan, Rozo, pero kailangan kita sa tabi ko. Tumawa ng malakas si Qin Yu. Nang makita ang nahihiya at galit na tingin ni Rozo, hindi niya maiwasang gustuhin itong asarin. Hindi na hinintay ni Qin Yu na magsalita si Rozo at direktang hinayla siya sa Sumero World. Ito ang magulong kapangyarihan ng aking katawan, at ito ang demonyong elemental na enerhiya. Pinagsama ni Qin Yu ang isang patak ng magulong kapangyarihan sa demonyo.
elemental na enerhiya, at isang nakakatakot na puwersa ng paputok na agad na sumabog. I've seen you use this move before. Nakakatakot nga ang explosive power nito. May bago ka bang ideya? Tanong ni Yan Ruozo. First time niyang makakita ng ganoong kombinasyon ng mga kapangyarihan ng malapitan. Tumango si Qin Yu at sinabing may same time na ekspresyon. Noon, sinubukan kong gamitin ang cultivation chi ng ghost race para pagsamahin sila, pero mukhang hindi ito gumana. Kumuha din ako ng bone cultivation water at pinadalisay ang isang bahagi ng kapangyarihan ng demonyo, ngunit hindi rin ito nagpakita ng anumang reaksyon. Saglit siyang bumagal, at isang patak ng berdeng demonyong likido ang lumitaw sa kanyang harapan. Kasunod ng paglitaw ng isang patak ng elemental na enerhiya ng lahi ng demonyo, ang hangin sa paligid ay tila naging mabigat at malamig. Kabanata 2479, Nakakatakot na kapangyarihan. Ang isang tao ay maaaring makaramdam ng isang matinding at nakakapanghinayang kapangyarihan ng demonyo, kahit nasa labas ng Sumero World. Sa paglabas ng patak ng demonyong chi na ito sa Sumero World, kumalat ang isang malaitim na listahan na presensya, na bumabalot sa buong lugar ng kadiliman. Ang demonyong chi ay tila bumangon mula sa kailaliman ng impyerno, na may dalang isang napakalaking nakakatakot at masasamang panloob na chi. Hindi tulad ng mabangis na ginaw ng demonyong elemental na enerhiya, ito ay isa pang malamig na panloob na chi ng lahi ng demonyo. Ito ay medyo katulad ng masasamang lamig ng isang makamandag na ahas, pumipili sa kanyang biktima. Ang patak ng demonyong elemental na enerhiya ay nakuha mula sa kamay ng Asher Dragon dati. Ito ay maaaring ituring na isang pinakamataas na ranggo na elemental na enerhiya ng Diablo, magulong kapangyarihan, at elementong enerhiya ng demonyo. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang buong hangin ay tila naging isang malakas na paputok, at ang hangin ay puno ng mga pahiwatig ng pagsabog anumang oras. Bukod dito, habang ang tatlong patak ng likido ay lumalapit sa isa't isa, ang pakiramdam ng pagkasakal ay naging mas matindi. Qin Yu, subukan mong hatiin ang patak ng kapangyarihan na ito. May pag-iisip ako na ang kapangyarihang ito ay sumabog ay hindi isang bagay na kayang labanan ng iyong kasalukuyang katawan. Si Yan Ruozo ay mukhang walang katulad na Sol Emna. Sige, gagawin ko ang lahat para hatiin sila hanggang sa pinakamaliit. Humanda ka. Sol Emna ang ekspresyon ni Qin Yu. Sa sandaling ito, hindi rin siya kumpiyansa. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Tatlong patak ng likido ang biglang pumasok sa katawan niya. Kasunod noon ay dahan-dahan silang naghiwalay. Hinati ni Qin Yu ang isang katlo ng demonyong elemental na enerhiya mula sa elemental na enerhiya ng Diablo ng buong lakas. Nasa ilalim ng kanyang kontrol ang Black Demonic Elemental Energy at Green Demonic Elemental Energy sa kanyang kaliwa at kanan. Sumugod sila sa kanyang dantian sa isang iglap. Ang buong dantian ni Qin Yu ay sumabog na parang bulkan. Matapos pumasok ang elemental energy ng demonyo at ang elemental na enerhiya ng Diablo, para itong nagpapasabog ng nuclear bomb. Isang mapanirang enerhiya ang lumabas mula sa kanyang dantian at agad na kumalat sa kanyang mga paa at buto. Ang mga pores ni Qin Yu sa ibabaw ng kanyang katawan ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, tulad ng isang nasusunog na araw. Ang kapangyarihang ito ay bumulwak mula sa kanyang mga butas, na bumubuo ng isang hindi nakikitang alon ng enerhiya na mabilis na kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa Sumero World, lahat ay naging pulbos saan man umihip ang hangin ng enerhiya. Ang ekspresyon ni Yan Ruozo ay lubhang nagbago. Agad siyang umatake ng buong lakas, nagsusumikap na ilipat ang mapanirang enerhiya na iyon sa kawalan. Nagkapira-piraso ang katawan ni Qin Yu.
Tila naramdaman ng puso ng karagatan ang kakilakilabot na kapangyarihan ng ang demonyong elemental na enerhiya at ang elemental na enerhiya ng Diablo ay pumasok sa kanyang dantian. Agad nitong inilabas ang lahat ng espiritual na enerhiya na naipon mula sa lakas nito. Ang asul na tubig na espiritual na kapangyarihan ay mahigpit na nagbabantay sa kanyang dantian, habang halos kalahati ng natitirang espiritual na kapangyarihan ay naanod sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Halos kasabay ng pagdurog ng nagngangalit na enerhiya sa kanyang katawan, sinimulan nitong ayusin ang kanyang katawan sa napakabilis na bilis. Wala pang dalawang paghinga, 12-dosenang malalaking sugat ang lumitaw sa katawan ni Chinyu. Ang nakakatakot na sugat na iyon ay matinding naapektuhan mula sa loob palabas. Tumalsik ang dugo niya kung saan-saan. Sa kabutihang palad, pinagaling ng Heart of the Ocean ang kanyang nakakatakot na mga pinsala sa napakabilis na bilis. Kung hindi, ang mga sugat na ito, na naipon, ay maaaring direktang nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at kinokontrol ang nakakatakot na enerhiya, na hinayaan itong umatake sa kanyang 6 na acupoints ng dahan-dahan. Kasabay nito ang unti-unting pag-alis niya sa kanyang katawan. Kung ang enerhiya na ito ay maaaring mag-ipon sa isang punto at sumabog, maaari itong mapawi ang presyon sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang iba ay madaling mapansin ito. Hindi gustong ilantad ni Chinyu ang kanyang bagong naiintindihan na lakas ng ganoon kaga. Sinundan niya ang mapangwasak na kapangyarihang ito at gumala-gala sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tila lumaki ang espasyo sa kanyang 6 na acupoints dahil sa epekto ng kapangyarihang ito. Ang mga meridian at mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan ay kapansin-pansing naging mas matatag matapos matiis ang epekto at sumailalim sa pagpapanumbalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng puso ng karagatan. AES. Makalipas ang halos 15 minuto, tuluyang napatahimik ni Chinyu ang pagkabalisa sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, mapula ang kanyang mukha. Magtatagal bago gumaling ang kanyang mga sugat pagkatapos ng epekto ng kapangyarihang ito. Kahit na ang makalangit na kapangyarihan sa pagpapagaling ng puso ng karagatan ay hindi siya lubusang mapagaling ng direkta. Nakakatakot na kapangyarihan. Kung pinagsama mo lang ang kumpletong elemento ng demonyong enerhiya sa elementarya na enerhiya ng Diablo, natatakot ako na ang iyong kaluluwa ay naging kawalan. Ang mukha ni Yan Ruozo ay mapatla din. Ginamit din niya ang kanyang pinakakakilakilabot na kapangyarihan ngayon lamang upang ilipat ang nakakatakot na kapangyarihan sa kawalan. Kung hindi, ang Sumero World ay tuluyan ng nadurog. Nanlamig din ang katawan ni Chinyu. Hindi niya akalain na ang pagsasama-sama ng tatlong kapangyarihang ito ay sobrang nakakatakot. Kung hindi siya nakinig sa mungkahi ni Yan Ruozo, baka nauwi siya sa sinabi ni Yan Ruozo. Ang kapangyarihan ng puso ng karagatan ay halos nagamit ng buo upang pagalingin ang aking mga sugat. Iniisip ko kung kailan ko ito magagamit muli. Sa sandaling ito, ang puso ng karagatan ay halos ganap na nawala ang reaksyon nito, tulad ng isang ordinaryong asol na bato. Tahimik itong nakatayo sa dantian ni Chinyu, at maraming water elemental power ang pumasok mula sa tuktok ng ulo ni Chinyu. Pagkatapos ay ibinuhos nila ito. Bahagyang kumikislap ang puso ng karagatan nang pumasok ang kapangyarihan ng elemento ng tubig. Gayunpaman, ito ay nagbukas ng isang bagong tren ng pag-iisip sa pagkakataong ito. Paanong ang kombinasyon ng elemental na enerhiya ng Diablo at elementong enerhiya ng demonyo ay makabuo ng isang marahas na reaksyon? Mukhang walang ganoong record sa nakaraan. Sumimangot si Yan Ruozo at sinabing, ang kapangyarihang ito ay magiging mas malakas kaysa sa kanyang tunay na kapangyarihan ng pinanggalingan kung tunay na pinakawalan. Kung maiintindihan niya ito ng lubusan, tiyak na malaking tulong ito sa landas ng anomalya ni Chinyu. I guess it's because of the chaotic chi.
The chaotic body can absorb diverse vital energies and convert them into chaotic chi. It's a much gentler power than spiritual energy. Gayunpaman, kapag ang kapangyarihang ito ay lumampas sa limitasyon, ito ay sasabog na may mas nakakatakot na enerhiya kaysa sa mga sagupaan ng ordinaryong kapangyarihan. Sinuri na ito ni Qin Yu noon, kaya nagpatuloy siya. Kung ito ay ordinaryong demonic elemental energy at devil's elemental energy, ito ay agad na gagawing magulong chi pagkatapos makapasok sa katawan. Gayunpaman, may limitasyon kung gaano ito maaaring pumasok at mag-transform. Gayunpaman, ang dalawang patak ng demonyong elemental na enerhiya at ang elemental na enerhiya ng Diablo ay sobrang nakakompress na high-grade elemental na enerhiya pagkatapos makompress ng aking dantian. Nang ang dalawang patak ng elemental na enerhiya na ito ay sumugod sa aking dantian, ang magulong enerhiya ay walang oras na mag-transform. Sinubukan kong gumamit ng demonic elemental na enerhiya at magulong purifying noon, ngunit hindi ko inaasahan ito ng napakalakas, elemental energy ng Diablo. Ito nga ay isang kapangyarihan na tanging ang magulong katawan lamang ang maaaring gumamit. At saka, natatakot ako na hindi mo magagamit ang kapangyarihang ito kung wala ang banal na katawan at ang puso ng karagatan. Medyo nabigla si Yanruozo. Batay sa kanyang spatial cultivation path, nadama niya na ang ganitong uri ng cultivation path ay talagang hindi pa naririnig noon at nagpalawak ng kanyang pananaw. Ito rin ay isang tren ng pag-iisip na naintindihan ko nang nagkataon mula sa paglinang ng walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Ang daan ng pagkasira ng walang bakas na immortal na kasulatan ay isang nakakatakot na kapangyarihang nakilala ni Qin Yu. Higit pa rito, marami sa tren ng pag-iisip nito ang maaaring ibahagi kay Qin Yu. Magulo rin ang katawan ni Wu Ji. Ang katulad na pangangatawan na ito ay nagbigay daan kay Qin Yu na makakuha ng higit pang mga insight kapag nililinang ang Track-Alas Immortal Scripture. Kabanata 2500, ang Shiyu ng Pamilya Si. Ang landas ng panahon ni Flower Granny Hua, ang landas ng reinkarnasyon ni Jun Yixian, ang daan ng pagkasira ni Senior Wu Ji, si Xiao Sheng, at ang pagsasanib ng siyam na landas ng babaeng nakamaskara. Lahat talaga ay may kanya-kanyang landas. Magiging mas interesante ang mundong ito kung isasantabi natin ang sama ng loob sa pagitan ng mga pamilya. Sabi ni Qin Yu na may damdamin. Bigla niyang naunawaan ang kalungkutan ni Senior Wu Ji. Noong degenerate age, siya lang talaga, ang lonely genius na iyon. Oo, Ruozo, kokontrolin mo itong Sumero Ring sa hinaharap. Unti-unti kong inaalis ang koneksyon sa pagitan ng aking kaluluwa at ng Sumero World. Isinuot ni Qin Yu ang singsing sa makatarungang daliri ni Yanruozo. Tulad ng Heart of Thunder, sina Yanruozo at Lei Xin ay nasa iisang landas. Ang ganitong uri ng kayamanan na may mga natatanging katangian ay maaaring magpakita ng tunay na epekto nito sa kanila. Ang Sumero World ay higit na parang isang functional na kayamanan sa mga kamay ni Qin Yu, at mas magiging kapaki-pakinabang ito sa mga kamay ni Yanruozo. Sa kanilang kamakailang dual cultivation session, ang pag-unawa ni Yanruozo sa Way of Space ay higit pa sa Qin Yu. Sa dual cultivation of soul sa pagkakataong ito, halos naiintindihan ni Qin Yu. Kahit na ang mahiwagang artifact na ito ay isang item ng Tribulation Transcending Stage, pinagsama rin ito ang napakaraming Sumero Chi sa loob. Sinamahan pa ito ng Green Spirit Tree at iba pang pinakamataas na kayamanan. Ito rin ay medyo may embryonic na anyo ng isang kalahating celestial na artifact. Hindi, ang mahiwagang artifact na ito ay isa ring Nagel iligtas buhay na banal na tool kung ikaw ay matalo sa labanan. Umiling si Yanruozo at binawi ang kanyang kamay. Ganyan na ba kaina ang asawa mo sa paningin mo? Pinitik ni Qin Yu ang kanyang noo at inilagay ito sa daliri ni Yanruozo, anuman ang kanyang pagtutol.
Biglang halos naramdaman nilang dalawa ang isang napakalaking enerhiyang panginginig ng boses na nagmumula sa malayo. Nang bumalik sila sa Huaning Mountain mula sa Sumero World, nakita nila kaagad ang kapangyarihan ng thunderclouds na nagmumula sa isang napakalayong lugar. Iyan ang direksyon ng pamilya Si. Malapit nang lalabas si Shishio sa pag-iisa. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Si Shishio ay nasa loob ng halos 100 taon. Maaaring marami siyang natamo sa pag-iisang dibdib na ito. Bukod dito, ayon sa impormasyon ni Jiyu, ang kapangyarihan ng Path of Heaven na naintindihan ni Shishio ay ang bihirang daan ng 5 elemento. Naintindihan niya ang 5 elemento ng sabay-sabay, na iba sa maraming tao. Higit sa 75% ng mga cultivator ang pumili lamang ng isa sa mga kapangyarihan ng landas ng langit. Ang 5 magkakaibang kapangyarihan ng landas ng langit ay hindi lamang nagpupuno sa isa't isa ngunit pinigilan din ang isa't isa sa parehong oras. Pinakamahalaga, ang isa sa mga kapangyarihan ay may kinalaman sa bilyon-bilyong pagbabago. Ang pag-unawa sa 5 kapangyarihan sa parehong oras ay nangangailangan ng maraming pagsisikap, at hindi ito magagawa ng mga ordinaryong magsasaka. Sa kalangitan, dumagsa ang napakalaking ulap na kulog. Sa gitna ng mga kulog at kidlat na pumuno sa kalangitan, dahan-daang nabuo ang 9 na malalaking kulog na dragon. 9 Dragon Thunder Tribulation. Another 9 Dragon Thunder Tribulation. Ang buong pamilya ng Si ay nabalisa. Ang hitsura ng Dragon Thunder Tribulation ay nangangahulugan na si Shishio ay nakakuha ng maraming mula sa kanyang pag-iisa. Iyon ang dahilan kung bakit ang landas ng langit ay nagpadala ng isang nakakatakot na kulog na kapigatian. Ang kapangyarihan nitong kulog na kapigatian ay tila mas nakakatakot kaysa sa akin noon. Mahinang sabi ni Yan Ruozo. Ang 9 Dragon Thunder Tribulation ay isang backlash mula sa banta ng Path of Heaven sa mga cultivator. Makikita rin ang enerhiya ng magsasaka mula rito. Si Shishio ay tiyak na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Tingnan mo, ang enerhiya ng kulog na ulap ay walang tigil pa rin sa paggawa. Bagaman ang bilang 9 ay ang limitasyon, ito ay katulad ng Tribulation 5th level na ang pagkakaiba sa pagitan ay napakalaki. Sabi ni Flower Granny na may tame time na ekspresyon. Bago siya matapos magsalita, ang napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya sa kalangitan ay naging sanhi ng panginginig ng lupa. Ipatawag ang lahat ng mga magsasaka ng pamilya upang bumalik at protektahan ang banal na anak. Si Liu He ay mukhang solemn na. Habang nag-uutos siya, dumating si Revered Shi at ang iba pang mga nakatataas. Sa ating paligid, walang makakasagabal sa kapigatian ni Shishio. Tiningnan ni Revered Shi ang 9 Dragon Lightning Tribulation, at ang kanyang boses ay parang napakalinaw. Tumingin siya sa kailaliman ng Azure Rock Forest. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay umakit din sa lahi ng demonyo. Marami mula sa lahi ng demonyo na may malakas na panloob na chi ay nakatago sa malapit, at ang kanilang mga iniisip ay nanatiling hindi alam. Salamat sa pagpunta, Revered Shi. Nakahinga ng maluwag si Liu He. Sa pagdating ng alyansa, hindi magiging madali kahit ang lahi ng demonyo na gumawa ng hakbang. Biglang kumalat ang isang kidlat sa hangin at tumama sa banal na rehiyon. Sa isang iglap, nagsimulang manginig ang lupa, gumuho ang mga bundok, at umagos ang mga ilog sa itaas ng agos. Ang buong Holy Region ay naapektuhan ng kapangyarihan ng Thunder Tribulation. Hindi mabilang na mga ordinaryong tao ang nagsisiksikan upang magtago, na nakaramdam ng hindi pa nagagawang takot at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, isang layer ng silver light ang tumakip sa katawan ni Shishio. Itinaas niya ang kanyang ulo at hakbang-hakbang patungo sa 9 Dragon Thunder Tribulation. Para siyang namamasyal sa bukid. Sa pagsunod sa kanyang landas patungo sa langit, ang kapangyarihan ng kulog na kapigatian na lumapit sa kanya ay naging banayad.
Pagkatapos nito, ang kapangyarihan ng kapigatian ng kulog ay namuo sa kanyang palad. Xiao Sheng, ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Immortal Crane. Napakalakas. Tinitigan ni Xiao Sheng si Sishiyu na may kakaibang intensyong labanan sa kanyang mukha. Nararamdaman niya ang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ng pamamaraan. Sa sandaling ito, ang kalawakan ay nanginag, at 20 katao o higit pa ang biglang bumaba mula sa kalawakan. Sa kanilang hitsura, ang lakas ng langit at lupa ay tila bahagyang hamina. Sino ang mga taong ito? Nakakatakot ang lakas nila, parang hindi natin sila nakita noon sa lahi ng tao. Bahagyang naramdaman ito ni Juwu, at agad na namula ang kanyang mukha. Ang bawat isa sa mga taong ito ay hindi maarok tulad ng Flower Granny at Lei Xin, at ang isa sa kanila ay tila naramdaman ang kanyang pagsilip. Sa isang galaw ng Divine Sense, halos basagin nito ang kanyang Divine Sense. Dapat sila ay mula sa 4 na sekta at 4 na paaralan. Kasama sa kanila ang mga tao mula sa 10,000 Buddha sect. Nakaramdam si Chinyu ng pamilyar na pagbabago. Dapat mula sa 10,000 Buddha sect ang mga monghe na iyon. Ang tagumpay ni Sishiyu ay tila nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Maging ang 4 na sekta at 4 na angkan, na hindi pa lumitaw noon, ay nagpakita na. Maaari ba itong pagbabago? Kumunot ang noo ni Lei Xin. Para sa isang Tribulation Transcending Cultivator, kahit na siya ang nag-trigger ng 9 Dragons Thunder Tribulation, napakarami talaga ng mga tao. Hindi kaya dahil sa talento ni Sishiyu ay nakaramdam din ng pananakot ang lahi ng dayuhan. Kung hindi, walang dahilan para lumitaw ang 4 na sekta at 4 na paaralan dito. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay nakapalibot kay Sishiyu, at ang 5 uri ng kapangyarihan ng pinanggalingan ay magkakaugnay sa isa't isa. Ang kapangyarihang iyon ay ganap na umiwas sa nagpipigil na landas ng langit. Apoy na nabuo sa kahoy. Ang apoy ay lumikha ng lupa. Metal na nabuo sa lupa. Tubig na nabuo ng metal. Tubig na nabuong kahoy. Sa isang iglap, ang malabo at masalimuot na landas ng langit ay buhol-buhol sa loob. Pinunit pa ng marahas na kapangyarihan ang mga ulap sa kalangitan. Umiling si Sishiyu. Medyo nadismaya siya sa 9 Dragon Thunder Tribulation. Tila naramdaman ng paghamak, ang kulog na ulap ay biglang nag-condensed muli ng 10,000 metro sa hangin. Sa sandaling ito, ang thundercloud ay napalitan ng isang kumpol ng napakapulang gas. Sa paglitaw ng pulang ulap ng kulog, ang buong banal na rehiyon ay biglang naging pula ng dugo. Umihip ang malakas na hangin, lumipad ang kidlat, at dumagundong ang kulog. Ang mga baha, buhawi, at blizzard ay agad na lumitaw sa hindi mabilang na mga lugar sa banal na rehiyon. Kababalaghan ng langit at lupa. Hindi pa tapos ang 9 Dragon Thunder Tribulation. Ang huling welga ng naipon na kapangyarihan ay direktang nagdulot ng kababalaghan ng langit at lupa.